Vlog lang tayo ulit guys dahil may sinamahan tayo na 1 month na research cruise. So 1 month tayong nasa dagat. Ang meet-up place namin ay sa Shimizu Station. Ang dorm ko ay nasa Yokohama, so kailangan ko mag-Shinkansen papunta doon. At halos 2 oras din yung biyahe ko, kasama na doon yung palipat-lipat ko ng mga train. Dito muna tayo mag-overnight dahil ito rin yung hotel na nirecommend sa akin ng sensei ko dahil very convenient yung lugar. Nasa harap lang siya ng train station. Room tour. So yan yung entrance. Very typical na Japanese hotel room. Maliit lang yung entrance mo. Ito na yung CR. And then, maliit na higaan. Tapos may table ako doon. May monitor kung gusto ko ikabit yung laptop ko. And then may ref. May heater na rin. Ayun lang. Kinaumagahan dito na kami nagkita-kita at sabay-sabay na kami pumunta dun sa port. So dito ay makikita nyo ang drilling vessel na Chikyu. So ito yung barko na ginagamit ng Jamstec para mag-drill ng lupa doon sa ilalim ng dagat. At makikita nyo rin dito ang Mount Fuji. Sunod ay dito na kami sumakay dahil ito yung maghahatid sa amin papunta doon sa research vessel. Ito yung medyo close-up view ng Chikyu. So noong 2014, nag-set ito ng world record dahil nakapag-drill ito ng lagpas 3 kilometers below the seafloor. Papalapit na tayo sa research vessel na Kaime at according sa Jamstec website, ito ang pinaka-advanced na research vessel sa buong mundo. Nakarating na kami at syempre safety first, kahit hindi yan masyadong mataas, kailangan secured pa rin ang pag-akyat namin dahil mabilis ma-outbalance kapag may humahampas na alon. Nung nakaakyat na kami, umalis na sila at nagsimula na rin ang paglalayag namin para hanapin ang One Piece. One Piece wa jitsuzai suru! Guys, tinamaan tayo ng seasickness. Medyo malala. Kada kain ko, sinusuka ko lang siya. So kahapon, nakahingi na ako ng gamot for seasickness. Ito. Ayan. So good for 1 day na dapat to. So ayun, dahil sinusuka ko lang yung kinakain ko ng mga nakarang araw, mag-breakfast muna tayo or snacks. Ayan o, 4:35 AM pala. Nagbaon ako. Ito. Calorinate at magkakape muna tayo ngayong umaga. So yun muna for today. Sa mga susunod na mga araw ililibot ko kayo dito sa barko. Alright, so paalam muna. Hello guys, dito tayo ngayon sa part ng barko na ginagamit for whale watching or dolphin watching. Ang ginagawa kasi namin ay seismic reflection surveying, tapos delikado ito para sa mga marine mammals natin. Kapag may makita na whale na malapit, kailangan itigil yung survey. So bakit yun delikado sa kanila, ipapakita ko sa inyo. Labas muna tayo dito para makita niyo yung setup ng seismic reflection survey. So kung makikita nyo, may hinahatak yung barko. Yung 4 na yan sa likod, ang tawag dyan ay air guns. Tapos dito makikita nyo yung parabene. Tapos meron pa dapat yan isa dun sa kabila. Ayan. So ang purpose ng parabene ay para ma-maintain yung position ng 4 na air guns na yan. So kung mapapansin nyo, hinahatak namin siya halos along the same line. So kailangan yung parabene para ma-maintain yung positions nila para hindi silang overlap. Ang mga air guns, ang total volume niyan ay 10,000 cubic inches. So masabog yan at regular intervals, I think 25 seconds. Tapos yung sound waves na yun, magta-travel sa water column, magpe-penetrate sa ilalim ng seafloor, at mag-reflect back pabalik dun sa streamer cable. So yung information na yun yung ginagamit natin para aralin ang structure ng mga plates natin. Malakas yung pagsabog ng airgun na yan, no? 10,000 cubic inches.
Tapos mararamdaman mo yung vibrations kahit dito ka sa barko. So every 25 seconds may maririnig ka ng malakas na bang. Kung mapapansin nyo rin, di ko sure kung kita sa view na to. Sa likod ng apat na air guns na yan, may maliit na buoy na nakalutang. Doon nagsisimula yung streamer cable. So yung length ng streamer cable ay around 5.5 kilometers. So meaning, sa likod ng mga air guns na yan, may hinahatak pa kami na kable na 5.5 kilometers yung length. Yung barko na to ay hindi lang siya for seismic reflection survey. Tapos ngayon ay papakita ko sa inyo yung ginagawa ng iba't ibang parts ng barko. So ito yung close-up view sa isa sa mga parabane. Ito yung sa left side, sa port side ng barko. Tapos ito yung A-frame kung saan siya nakakabit. So kung hindi siya ginagamit, dyan lang yan sa gilid. So ito yung A-frame, ito yung nagbubuhat or nagbababa sa kanya sa dagat. Tapos ito naman, yung blue na A-frame na to, ito ay para sa ROV or Remotely Operated Vehicle. Wala dito yung ROV kasi nga yung ginagawa namin focus lang sa seismic reflection survey. Pero anyway, yung ROV basically yung robot yan na remote control. Tapos may mahaba siya na cable dito. Ayan. So ito yung cable. Ito yung A-frame na magbababa dun sa robot. Papunta dun sa dagat. Tapos, hindi ko na alam ilang kilometers yan. Ayan. Ayan tayo sa ibang parts. Dito naman yung isa pang parabit sa may starboard side ng barko. Tapos ito naman yung A-frame niya. Dalawa yung blue na A-frame. Yung una, yung dito sa harap, ginagamit yan for piston coring. Pwede siyang kumuha ng sediment core sa ilalim ng dagat. Tapos yung haba ng core ay around 40 meters. Sa likod niyan, may isa pang blue na A-frame. Porosity din naman yun. Para makuha yung conductivity, temperature, and depth. Tapos syempre, dyan sa looban na yan, nandyan yung mga cables na ilang kilometers din yung haba. At punta na tayo dito sa likod para makita nyo yung setup. So, ayan, yung apat na air guns. 1, 2, 3, 4. Tapos yun, kung nakikita nyo yung maliit na buoy, 5.5 kilometers sa likod niyan, merong streamer cable. Tapos sa dulo ng streamer cable, may isa pang buoy. So ang tawag dun sa dulo ay tail buoy, ang tawag dito ay head buoy. And then dito naman, ito yung mga streamer cable. Currently, yun ang ginagamit. So may iba pang mga cables dito. Meron pang isa dyan. Meron pang isa dun. Tapos meron pa isa dun sa may likuran. Kasi capable din yung ship gumawa ng 3D seismic reflection survey. So yung ginagawa namin, 2D seismic reflection survey. So tapos na tayo dito sa labas. Pasok naman tayo sa loob. Nag-a-acquire din ng multi-beam bathymetry data para masukat ang lalim ng dagat at Acoustic Doppler Current Profiler o ADCP para makita ang ocean currents sa ilalim. Ang mga nakapatay na monitor ay para yan sa ROV at ang pintuan doon ay doon na ang navigational bridge. Baba na tayo sa research room. Ito basically ang office namin. Pagkatapos ma-process ng mga engineers at technicians yung na-acquire na seismic reflection data, dito nila yung dinadala para makita namin. Punta naman tayo sa isa pang lab room. Pero wala itong laman ngayon kasi nga nakafocus lang kami sa seismic reflection survey. Sa harap lang nito ay ang control room ng equipment na ginagamit namin ngayon. Dito yung office ng mga technicians. Sila yung nag-ooperate at nag-check kung gumagana ba ng maayos yung equipment. 24 hours yung operations namin, so walang tigil na nag-acquire lang ng data yung barko. Madami pang rooms dito sa loob ng barko. Hindi ko na napakita lahat. Pero kung gusto nyong magkaroon ng virtual tour, check nyo yung link sa description. Tapos ito yung kwarto ko. So solo rooms kami dito. At ang ganda ng rooms, ang luwag. Tapos may ref kami, may TV na rin. Kahit may TV, hindi ako nanonood kasi naka-Japanese yan. Wala akong maintindihan. Tapos may lababo na rin kami dito sa room. Hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko na to.
At kung nag-enjoy kayo sa video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paalam. Ang sarap din pala ng pagkain namin dito araw-araw. Hindi ka talaga magugutom.